Ma'am Bianca, malapit na tayo. Sabi ni Diego na nagmamaneho kasama ang dalawang bodyguards. Salamat, Diego. Pero wag mo na akong tawaging ma'am. Hindi naman ako mayaman. Simpleng mamamayan lang ako kagaya ninyo. Baka nga, mas mayaman pa kayo sa akin eh. Nakangiti na saad naman ni Bianca. Napakamot naman si Diego sa ulo pero muling itinuon ang pansin sa pagmamaneho. Nakarating na sila sa San Vicente. Bumaba ang sasakyan sa Houston Zone at pumasok sa maliit na kalsada. Marami ang bahay rito pero sa kaliwang side ay may malawak na manggahan at palayan. Bumaba na si Bianca nung tumigil ang sasakyan. I miss this place. Bulong niya saka lumanghap ng sariwang hangin. Binuksan niya ang maliit na gate saka pumasok. Bumungad sa kanya ang bungalow na bahay na napalibutan ng Carabao Mango. Inay? Itay? Tawag niya at dali-daling tumungo sa bahay. Lumabas ang matandang babae na nasa 50 anyos. Anak? Naiiyak na wika nito at sinalubong si Bianca saka mahigpit na niyakap. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Nay? Umiiyak na wika ng dalaga at pinahidan ang mga luha. I miss you. Tahan na, andito na si Nanay Iha. Wika ni Lucy at lumayo kay Bianca saka pinahidan ang mga luha ng dalaga. Ligtas ka na anak. Inay, akala ko katapusan ko noon. Sabi niya, mabuti at iniligtas ka. Halika, pasok ka muna sa bahay. Sabi ni Lucy at pinapasok si Bianca. Si tatay po. Tanong niya nang makaupo sa sala. Lumuwas ng Maynila, may inasikaso lang. Saglit, naghanda ako ng paborito mong chicharon. Ani Lucy, mula bata, paborito na talaga nito ang chicharon galing dito sa Bulacan. Habang kumakain, umiiyak na ikinuwento ni Bianca ang napagdaanan sa mga kamay ng kumuha sa kanya. May mga bata rin ho silang kinuha. Sabi niya dahil naririnig niya ang iyak ng mga bata sa kabilang silid. Dapat lang na magbayad sila sa kasamaan na ginawa nila. Kigil na sabi ng kanyang ina. Ma'am, saad ni Diego na pumasok. Balik na ho tayo. Di bang dito na ako matulog? Pakiusap niya. Ma'am, delikado ho. Hinawakan ni Lucy ang mga kamay ng anak. Iha, sumama ka na muna sa kanila ha. Don't worry sa amin. Mas ligtas ka sa kanila. Pero Nay, please anak, kailangan ko masigurado ang kaligtasan mo. Alam mo namang mahirap lang kami ng papa mo at hindi ka namin kayang protektahan hanggat hindi pa nahanap ang mga kumuha sa'yo. Pakiusap ni Lucy kaya niyakap siya ng mahigpit ni Bianca. Promise po, magbabayad sila at magiging malaya ulit tayo. May diing sabi ni Bianca. Pinadalhan sila ni Aling Lucy ng mangga at chicharon nang makabalik. Gabi na nang dumating sila sa rest house. Kumusta? Tanong ni Primo kay Diego nang dumating sila. Okay lang boss. Sagot ni Diego kaya tumungo ang binata. Naihanda mo na bang passport nila? Yes ho, okay na ang lahat. Kaninong passport? Tanong ni Bianca. Napatingin si Diego kay Primo dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Para sa parents mo. Bukas, aalis na sila patungo sa ibang bansa. What? Ubot lakas na bulalas ng dalaga. My parents? It's the best thing to do, Bianca. Hanggat hindi pa natin nahuhuli ang grupo na kumuha sa'yo. Saka, nanganganib din ang buhay ng mga magulang mo. No. Madiing tanggi ni Bianca at hinarap si Primo. Who are you para magdesisyon sa buhay naming pamilya? Diego, umuwi ka na. Sabi ni Primo kaya tumalimo naman si Diego para umuwi na kasama ang asawang si Sandy. Kung ayaw mong mapahamak ang mga magulang mo, hayaan mo silang umalis. Panandalian lang naman. Bakit hindi mo ko kinausap bago ko magdesisyon? Papayag ka ba? Tanong ni Primo.
Binili mo ko pero hindi ang pagkatao at isip namin ng pamilya ko. As if may choice ka. Ani Primo na walang bahid ng kabaitan ang facial expression. I hate you. Gigil na sabi niya sa kapadabog na umakyat sa kwarto at nagkulong. Nanggigigil talaga siya kay Primo. Napakayabang at arogante nito. Sinubukan niyang makatulog pero pabalikwas lang siya sa higaan. Sumilip siya sa bintana. Ang daming gwardya kaya alam niyang imposible na makatakas siya lalo na trained ang nagbabantay sa kanya. Bumangon si Bianca at nasuntok ang unan. Magbabayad ka sa akin. Bulong niya at lumabas ng kwarto saka tumungo sa silid ni Primo. Walang tao sa loob pero narinig niya ang kaluskos sa shower room. Napasulyap siya sa armas na nasa ibabaw ng drawer. Nakapaskil din sa dingding ang mahahabang armas kaya hindi basta-bastang tao si Primo. May kailangan ka? Napalingon siya kay Primo na lumabas ng shower room. Nakatapis lang ito ng tuwalya. Walang pagbabago, walang emosyon pa rin ang mga titig nito at tila nagbabanta ang mga mata. Napasulyap siya sa katawan ng binata. In fairness, ang ganda ng katawan niya. Bulong ni Bianca nang mapadako ang tingin sa abs nito. Satisfied? Biglang iniwas ni Bianca ang tingin at agad na dinampot ang armas. Huwag mong padadalang parents ko sa ibang bansa. Matapang na sabi niya sabay tutok ng armas kay Primo. Or else. Or else what? Tanong ni Primo at humakbang palapit sa dalaga saka hinawakan ang kamay ni Bianca at itinuon ang dulo ng armas sa ulo niya. Balak mong tapusin ako? Go on. Huwag mo akong takutin. Matapang na sabi ni Bianca at kinalabit ang gatilyo pero narinig niya ang palatak na sabi ni Primo sabay agaw sa kanya ng armas. Sa susunod na gawin mo yan, siguraduhin mong may bala. Dahil kapag akong gumante, ibang armas ang gagamitin ko sa'yo. Anong sabi mo? Kapal ang muka. Galit na sabi ng dalaga. Wanna try? Wika ni Primo sa katinapo ng armas sa kama at hinawakan sa magkabilang balikat si Bianca at yumuko. Marunong ako magdisiplina ng mga tao ko, Bianca. At kasama ka na roon, kaya mag-behave ka. Babayaran kita ng pera kapag magkakaroon na ako. Giit ni Bianca at nagpupumiglas. Huwag mo lang kontrolin ng buhay ko. Masyado ka pang bata sa... Napatigil si Primo nang malaglag ang tuwalya na nakatakip sa pang-ibaba niya dahil sa likod ng dalaga. Hindi naman makakilos si Bianca ng sandaling iyon. Sa halip na umiwas, agad na napatingin siya sa katawan ng binata. Ni hindi siya makakilos. Gusto niyang takpan ng mga mata pero ayaw niyang sayangin ang pagkakataong mapahiya si Primo sa kanya. Hindi na ako bata. Ani Bianca, ilang taon lang naman ang tanda mo sa akin. Right. Ani Primo na hindi na tinakpan ang sarili. For what? Too late na. Isa pa, may pagmamalaki naman siya. Kaya legal na gawin na natin ang ginagawa ng mga matatanda. Bastos! Bulyaw ni Bianca at dali-daling tumakbo palabas ng silid ni Primo. Napailing naman na natatawa na si Primo habang sinundan ng tingin ang dalaga. As expected, mas lalo lang itong nainis sa kanya pero sa ngayon, kailangan niyang tiisin si Bianca dahil alam niyang nanganganib pa rin ang buhay nito. Sa ngayon ay kailangan niyang kilalanin kung sino ang pinakapinuno sa grupo sa bansang ito at kung bakit hanggang ngayon ay wala silang masagap na lead sa human trafficking. Kumusta ang meeting? Tanong ni Primo nang pumasok si Diego kasama ang sekretary nito. Okay lang boss. Sagot niya sabay lapag ng folder. Yan ang proposal niya. Magandang proposal pero tingin ko hindi tayo agad kikita. Pero at least hindi sila palugi. Bago pa man siya makipagkita sa client, inalam na nila ang estado ng kumpanya nito. Kanino pa sila nagpasa? Tanong ni Primo. Sa mga Kastilyo. Sagot naman ni Diego. At least 5%. Pwede na siguro yan. Gawin mong 10%. Malapit sila sa Davao Airport kaya okay paniguradong kikita ang hotel. Pero sa ngayon, sa future tayo babase kapag nag-invest tayo. Huwag sa ngayon.
Tugon ni Primo. Yes, boss. Tawagan mo si Bianca. Sabihin mong sa bahay ako magla-lunch kaya mag-prepare na siya. Marunong ba siyang magluto, boss? Alanganing tanong ni Diego. Hindi ko alam. Sagot ni Primo. Hindi naman siya interesado sa buhay nito. Tinawagan nga ni Diego si Bianca. Boss, ano raw gusto mong ulam? Kahit ano. Kare-kare, adobo, o sinigang? Napataas ang kanang kilay ni Primo. Bahala na siya, basta kakain ako. Ma'am, bahala ka na raw. Sabi ni Diego at tinapos na ang tawag. Sure ka na bang di mo kailangan si Sandy sa rest house? Gaya ng sabi ko, hindi na. Okay, boss, nang maalagaan naman niyang anak namin. Pinauwi ko na kasi ang yaya eh. Uwi na tayo, pakihintay na lang ako sa parking lot. Lumabas si Primo ng opisina, bitbit ang maliit na paper bag at pumunta sa department. Primo, masiglang bati ni Dayan. Kumusta? Okay lang, sagot ni Dayan at iniharap ang laptop sa binata. Look, okay bang floor plan? Ilang square meter ba ang balkon? 10 square meter lang, sagot ng babae. Ipasa mo na lang kay Diego at i-review ko mamaya. Sige, ipapasa ko na lang sa email mo, Primo. Okay. Pagpayag ni Primo. Umuwi ka na, tapusin ko pa yung... Mag-day off ka, lalo na ngayong birthday mo. Uwi ka ni Primo kaya natigilan si Dayan. Naalala mo? Saad ng dalaga. Of course. Sagot ni Primo saka inilapag ang maliit na paper bag sa mesa. Happy birthday, Diana. Aw, thank you. Naiiyak na sabi naman ni Dayan at kinuha ang gift ni Primo. Magkababata sila noon pa man ay palaging nandyan si Primo sa kanya. Kahit na wala silang relasyon pero sapat na sa kanya na nagkakaunawaan sila at higit sa lahat, alam niyang sila ang endgame. I hope you like it. Sabi ni Primo nang buksan ni Dayan ang maliit na box. Of course, I like it. Masiglang sabi ng dalaga at tumayo sa kaniyakap si Primo. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba dahil sanay ang office mate sa kanila ni Primo. Magpahinga ka na, see you mamaya sa hotel. Sabi ni Primo dahil nagpa-reserve na siya. Kung wala ka ibang plano. Of course, wala. Masiglang sagot ni Dayan. Ete-text na lang niya ang parents na canceled ang dinner niya sa mga ito at bukas na lang sila lalabas. Good, 7 o'clock. See you. Sabi ni Primo at tumalikod na. Hello sir, bati ng isang empleyado na nakasalubong pero hindi niya pinansin. Kapag hindi naman mahalagang tao, hindi siya nakikipag-usap. Mayabang na kung mayabang, pero ayaw niyang maging patas sa mga empleyado. Mahalaga sa kanya ang level ng tao sa bawat company para mapanatili ang respeto rito. Hindi siya ang tipo ng boss na may hilig makihalubilo sa kanila dahil ayaw niyang lokohin lang sa bandang huli. Turo nga ng Dad David niya, huwag magtiwala sa kahit na sino. Gusto niya, siya ang boss na katatakutan para walang gagawa ng mali. Pagbukas ng elevator, nagsitahimik ang maingay na grupo at agad na lumabas kahit nasa next floor pa sila. Bumati sila kay Primo pero hindi man lang umiti ang binata. Boss, wika ni Diego na nasa parking lot na. Saan tayo? Sa rest house. Boss, luluwas atang parents mo next week. Sige lang. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Maghahanap ata ng ipapakasala sa'yo. Bata pa ako, Diego. 33 na kaya. Gusto na nilang makitang daughter-in-law nila at apo. Nakangising sabi naman ni Diego. Ayokong pag-usapan. Salubong ang kilay na sabi ni Primo. Okay naman kapag pagbigyan mo sila, boss. Tanda na rin sila at ibigay mo muna sa kanilang anak mo. Para makalimutan nila nag-i-exist ako. Inis na suhestyon niya. Naririndi na siya sa ina dahil wala itong bukang bibig kundi apo. Ampon lang siya ng mag-asawang Misty at David. Kapatid ng nanay niya si Misty, kaya nang nawala ang mga ito ay inampon na siya ng mag-asawa dahil walang anak ang mga ito.
May security agency ang naiwang mga magulang kaya isa rin ito sa mga inalagaan niya ngayon, maliban sa sariling kumpanya. Maayos pa rin naman ang mining company ng mga magulang pero pinapauwi na rin siya. Ang hirap sa side niya dahil mag-isa lang siya kaya wala pa sa plano niyang mag-asawa. Boss, dito na tayo. Wika ni Diego sa binata. Pumasok ng bahay si Primo. Maaga pa siya dahil gusto niyang magpahinga para sa dinner date nila ni Dayan mamaya. Kuya! Malakas na sigaw ni Bianca na patakbong palabas sa kusina. Tulong! Somebody help me! Primo! Humahangos na tumakbo siya kay Primo at hinawakan ang binata sa kamay pero agad na hinila ng binata. What's wrong? Oh my gosh! Humahangos na wika niya kaya madiing hinawakan siya ni Primo sa balikat. Speak! Sabog! Oh my! Wika pa ni Bianca. Anong sinasabi? Agad na hinila ni Primo si Bianca at tinulak sa sofa at dinaganan para protektahan. Pinunot niya ang armas at naging alerto sa paligid. Primo! Shh! Quiet. Wika ni Primo na sumilip sa pintuan nang marinig ang yabag na papasok. Boss! Tawag ni na Diego kasama ang iba pang guard pero natigilan nang makita ang ayos ng dalawa sa sofa habang hawak ni Primo ang armas. Halugugin ninyo ang bahay. Utos ni Primo na agad bumangon at naupo sa sofa. Siguraduhin yung di makakalabas ang intruder. Yes, boss. May kalabang nakapasok? Tanong naman ng dalaga. Nakita mo bang mukha niya? Ilan sila? Tanong ni Primo na tsinek ang katawan ng dalaga. Sinaktan ka ba nila? Umiling naman si Bianca. Boss, malinis ho ang bahay. Walang bakas ng ibang tao. Sabi ng guard at tinulungan ang mga kasama para pahupain ang apoy sa kusina. Tumawag na rin ng bombero si Diego. Sino mo pang asa pumasok sa bahay? Galit na tanong ni Primo. Ang lakas ng loob para pasabugin ang bahay ko. Primo, alanganing tawag ni Bianca. Sabay hila sa laylayan ng t-shirt ng binata. Sorry. Bakit? Hinarap niya ang dalagang naka-apron pa. Napayuko si Bianca. Sasabihin ka? Boss, mukhang galing sa gasulang pagsabog. Amoy gas eh. Sabi ni Diego kaya napatingin si Primo kay Bianca na pulang-pula ang muka. Galit na hinawakan niya ang braso nito at pinatayo. Anong nangyari, Bianca? Nagtiim ang bagang na tanong niya. Gusto ko lang naman magluto. Kaso, di umaapoy kahit na ilang beses kong buksan yung gasol. Naiiyak na sagot ni Bianca kaya natigilan si Primo. Kapag kuway na pahila mo siya sa muka. Sorry, pero I tried my best. Aniya, saka napayuko. Hindi ko lang talaga alam kung paano manggamit ng gasol. Napatingin si Diego kay Primo na hintay na magwala. Papasukin ninyong bombero. Sabi ni Primo kahit na paunti-unti nang nawawalan ang apoy sa kusina. Primo, I'm sorry. Huwag mo akong kausapin, Bianca. Bulyaw ni Primo at pumasok sa kwarto saka nag-init ng tubig para magluto ng cup noodles. Naiiyak naman na naiwan si Bianca. Makalaya pa kaya si Bianca sa kamay ni Primo? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.